Naranasan nyo na ring mangarap na sana may sarili akong media empire, pero mula lang mismo sa loob ng bahay ko. Yung tipong wala nang mahabang biyahe, wala nang pagrenta ng malaking studio at hawak mo ng buong buo ang oras mo. Well, sa paghihimay natin sa dokumentong ito ngayon, titingnan natin ang isang napakadetalyadong feasibility study na ginawa ni Rodrigo N. Abasola. Ang gusto nating alamin dito ay kung gaano nga ba kaposible at gaano kakita-kita ang pagtatayo ng isang profesional na home-based teleradio broadcast at multimedia streaming studio. Kasi hindi lang ito simpleng pagbili ng mga kamera, isa itong seryosong business pitch para sa mga aspiring digital creators na tulad nyo. Ito talaga yung pinakasentro ng usapan natin ngayon. Kadalasan kasi, kapag nag-iisip tayo ng negosyo, masaya na tayo sa return on investment o ROI na nasa 10 to 20% kada taon, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang maayos na home studio setup ay pwedeng magbalik ng mahigit 155%? Nakakabaliw pakinggan, pero susuriin natin ngayon kung totoo nga ba ang napakataas na return na ito. Okay, let's dive into this. Hahatiin natin sa 6 na mabilis na bahagi ang pagsusuri nating ito. Una, ang blueprint ng home studio. Pangalawa, pagbuo ng production setup. Pangatlo, kabuuang puhunan at gastusin. Pang-apat, inaasahang kita at ROI. Pang-lima, pagsusuri sa mga panganib ng studio. At syempre, panghuli, ang pinal na hatol sa proyekto. Simulan natin sa unang bahagi, ang blueprint ng home studio. Napakalawak ng gamit ng studio na ito. Hindi ka lang basta nakakulong sa iisang klase ng content. Kumbaga, ang disenyo talaga nito ay para maging isang napaka-versatile na multimedia hub. Pwede kang gumawa ng teleradio broadcasting, mag-livestream ng direkta sa Facebook at YouTube, gumawa ng high-quality podcasts, o kaya naman ay maging main source ng pagbabalita sa komunidad nyo. Pwede rin itong gamitin para sa mga educational sessions o kaya remote na event coverage at interviews. Sa madaling salita, kapag naitayo mo to, ang dami mong iba't ibang serbisyo na pwedeng ialok. Moving on, sa ikalawang bahagi, pagbuo ng production setup? Now, what's really interesting about this breakdown ay yung pagkakabahagi-bahagi ng budget. Kung mapapansin ninyo, yung pinakamalaking chunk ng puhunan napupunta talaga sa video equipment. 120,000 piso, 129,000 pesos. Kasama na rito yung mga DSLR cameras, digicams, at pati video switchers. At makes sense naman, di ba? Kasi sa panahon ngayon, ang kalidad ng video ang pinakaunang nakakakuha ng atensyon. Sinusuportahan ito ng solid na broadcast equipment at audio monitoring, pati na rin ng tamang ilaw at syempre studio furniture para komportable kang mag-shoot kahit maghapon. Pero teka lang, huminto muna tayo rito kasi ito talaga yung game changer. Isipin nyo, kahit gaano pa kaganda yung camera mo, kung laging napuputol ang internet habang nagla-livestream ka, paniguradong aalis ang mga manonood mo. Dito na papasok ang Starlink. Kasama sa 40,000 pisong network budget na nakita natin kanina, ang pagbili ng Starlink kit na nagkakahalaga ng 32,000 piso. Ito yung tinatawag nating secret sauce ng buong business model nito. Dahil dito, nagiging maasahan at walang aba ang broadcast mo kahit nasa bahay ka lang at wala sa isang commercial na lokasyon. Dumako naman tayo sa ikatlong bahagi, kabuuang puhunan at gastusin. Ito na yung reality check natin. Boom! 307,000 piso. Iyan ang grand total na kailangan mo. Para sa iba, aaminin ko medyo malaking halaga ito. Pero kung iisipin nyo na literal na nagtatayo kayo ng isang buong production studio na kayang makipagsabayan sa mga profesional, isa itong napakasolidong investment para makapasok sa digital broadcasting industry. Pero ito ang pambawi at napakagandang balita nito. Kapag nabili mo na ang lahat ng equipment, ang liit na lang ng kailangan mong ilabas buwan-buwan. Tingnan nyo, ang overhead ay nasa 10,000 piso lamang kada buwan. Hati-hati na yan sa kuryente, yung buwan ng Starlink subscription mo, at kaunting pondo para sa maintenance at iba pang maliliit na gastos. Kasi nga home-based ka, wala kang binabayarang mahal na upa. Napaka-manageable, tama? So let's move to the exciting part. Ika-4 na bahagi, inaasahang kita at ROI. Ang pinakamagandang aspeto ng setup na ito ay hindi ka umaasa sa iisang stream of income lang. Ayon sa projection ng pag-aaral, pwede kang kumita ng 50,000 piso kada buwan mula sa iba't ibang sources. Meron kang sponsored streams, event coverage, Facebook monetization, YouTube ads, at syempre yung podcasts at iba pang multimedia services. Dahil diversified ang kita mo, kung sakaling medyo mabagal yung isang platform, nandyan pa rin yung iba para saluhin ang negosyo mo. So, the crucial point here,
is yung simpleng matematika naman niya. Kung may pumapasok na 50,000 piso bawat buwan, tapos ibabawas mo yung napakaliit nating overhead na 10,000, ang resulta, mayroong kang malinis na netong kita na 40,000 piso, 40,000 pesos bawat buwan. Walang paligoy-ligoy, di ba? Napakakalinaw ng potential. At dito napapasok yung nakakabaliw na numerong binanggit ko kanina sa simula. 155.9% 155.9% taon ng ROI. Paano nangyari yun? Kasi kung meron kang 40,000 pisong net profit buwan-buwan, papalo yan sa 480,000 piso, 480,000 pesos sa loob ng isang taon. Meaning, sa unang taon mo pa lang ng operasyon, mababawi mo na ng buong-buo yung puhunan mong mahigit 300,000 at may sobra pa. Napakabilis ng balik ng pera kumpara sa karamihan ng mga tradisyonal na negosyo. Pero syempre, kailangan din nating maging objective. Kaya dumako tayo sa ikalimang bahagi. Pagsusuri sa mga panganib ng studio. Timbangin natin ang mga internal na factors. Malinaw na malinaw yung kalakasan nito. May kumpleto at professional kang sistema, backed up ng solid na internet mula sa Starlink, kaya maraming posibleng pagkakakitaan. Pero hindi natin pwedeng i-ignore yung mga kahinaan. Hindi naman kasi biro maglabas ng mahigit 300,000 piso ng isang bagsakan. Plus, kailangan mong mag-invest ng oras para aralin yung technical na bahagi, yung mga switchers, yung software, at dahil puro equipment to, nakadepende ka ng lubos sa kuryente ng bahay nyo. Ngayon, kung titingnan naman natin ang mga external factors, napakalaki ng opportunity. Palaki ng palaki ang digital media industry. Ang daming brands na gustong mag-sponsor at sobrang taas ng demand para sa online educational content. Pero, nandoon pa rin ang mga banta. Kahit naka-Starlink ka, minsan yung matinding sama ng panahon pwedeng makaapekto. Nariyan din ang napakahigpit na kompetisyon online at syempre ang katotoanang pag nasira yung mamahaling camera o laptop mo, mahal talaga ang aabutin ng maintenance. And that brings us to the final part, ika-6 na bahagi, ang pinal na hatol sa proyekto. May 3 core conclusions yung study na talagang nagva-validate sa project na ito. Una, technically feasible ito, kayang-kayang iset up sa loob lang ng bahay gamit ang teknolohiya ngayon. Pangalawa, financially viable, kumikita talaga siya at napakataas ng ROI dahil sobrang baba ng overhead. At pangatlo, operationally sustainable, madali siyang patakbuhin at i-maintain in the long run. Sabi nga mismo ng author na si Rodrigo N. Abasola, mahigpit na inirerekomenda na ipatupad ang proyektong ito. Kung tayo ay nasa isang Shark Tank pitch presentation ngayon, ito yung klase ng business plan na sobrang madaling sabihan ng yes kasi malinaw na malinaw yung daan para mabawi ang puhunan at patuloy na lumago. So ngayong nakita nyo na ang kabuuan ng plano, yung teknolohiyang gagamitin, at yung napakagandang matematika sa likod nito, iisa na lang talaga ang tanong. Nakita nyo kung gaano ka-manageable yung buwan ng gastos at na-realize nyo na yung power ng isang diversified na online income. Kaya tatanungin ko kayo, handa na ba kayong gawing realidad ang blueprint na ito at buin ang sarili nyong digital media empire mula mismo sa inyong bahay? Hanggang dito na lang muna, maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghihimay na ito at sana'y na-inspire kayo para sa inyong susunod na malaking hakbang.